Bagong bulan, bago na usab ang atong theme for the month o kini mahitungod sa spiritual discernment. Mao nang ang uluhan sa mensahe karon niini nga kabuntagon, spiritual discernment in the age of deception. Spiritual discernment but pasabot espirituhanong pagpanabot o pag-ila. Ang discernment importante kaayo sa atong paglakaw padulong sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. In our journey towards the goal and purpose sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud ang espirituhanong pagpanabot. Tungod kay karong mga panahona naa kita sa age of deception. Ang atong modern world puno gyud sa deception. Ang discernment makahatag kanatog advantage sa pagdaog sa mga hagit sa atong bag-ong panahon, sa mga challenges sa kinabuhi. Makahatag kanatog advantage diha sa atong pakig-away. Tungod kay ang discernment mao ang perfect nga weapon nga makabuntog yun sa perfect food nga weapon sa kaaway nga mao ang deception. Mutrik ka nato, muilad ka nato, mutrap ka nato nga dili kita kaabot sa plano sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Remember nga si Satan mao ang master of deception, master of lies, o gihimo ni niya sukad pa sa sinugdanan sa iyang paglingla kang Adan o kang Eva. Mao kanang ang discernment, ang iyag yung kahulugan mao ang pag-ila, to recognize, to perceive, to distinguish, or to differentiate right from wrong, to differentiate truth from lies or error, to differentiate good from bad, blessing from curse, best from better, or essential from non-essential, or integrity from dishonesty, and foolishness from wisdom. Ang discernment pag-distinguish ni light from darkness, righteousness and unrighteousness, purity from defilement, philosophy from God's truth. Ang spiritual discernment, a quality of being able to grasp, ato yung masabtan unsa ang dili klaro. Atong ma-understand, ma-recognize ang klaro, labi na gayod ang voice sa Ginoo from the voice of the devil. Ang discernment, mailhan gyud nato ang deception. Mailhan nato ang tactics sa kaaway ug makahimo ta og wise decision or choices nga mo-align gyud sa kabubuton sa Ginoo. Abilidad kinit nga mo-examine sa sitwasyon, maghimo og appropriate action at the appointed time. Mao nang ang discernment gitawag kini sa kadaghanan nga good judgment. Ang kalibutan puno sa mga deception, pagpangilad, false teachings, spiritual darkness. Kinahanglan gyud kita makaposes og spiritual discernment aron gyud kita magmadaogon sa mga hagit sa unahan labi na niining mga panahona. Tanaw nato ang istorya sa mga Israelites nga sila paingon ngadto sa plano sa Ginoo nga mao ang promised land, og sila ang mahimo ginato nga ehemplo tungod kay sa ilahang kaagi sa istorya sa kinabuhi nila ni Joshua og mga leader sa Israel. Makita nato ang mga pagtulunan nga makahatag nato giya mahitungod gyud sa kaimportante sa spiritual discernment. Ang teksto Joshua 9:1-6. Una tan-aw nato kini, the craftiness of deception. Craftiness tungod kay nag-involve kini og skill in deceiving. Diha sa verse 3 hantod sa 6 ingon diha, however when the people of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai, they resorted to ruse. They went as a delegation whose donkeys were loaded with worn-out sacks and old wineskins, cracked and mended. The men put worn and patched sandals on their feet and wore old clothes. All the bread of their food supply was dry and moldy. Then they went to Joshua in the camp at Gilgal and said to him and the men of Israel, we have come from a distant country. Make a treaty with us. Kining gihimo sa mga Gibeonites, it is a clever style. Clever meaning smart, smart pero negative. Ang pinaka-smart nga deception nga nahitabo sa history, kining naa sa istorya sa away sa una sa mga Grigo. Kining Trojan horse. Ang Troy sa una, perting lig-una na, ang wall ana baga kaayo. Wala gyoy nakapsulod ana sa sukad pa kaniadto. Pero nailad sila sa usa ka butang, kining Trojan horse. Pagtuon nila nga kanang Trojan horse gikan sa ilahang gods, mo nang ilang gipasulod. Wa sila kahibalo nga ang sulod de sa Trojan horse dako kaayo nga purma sa kabayo nga estatwa, nga ang sulod di ay mga kalaban. Mo nang nakasulod ang kalaban og napildi sila. Bisan pa sila secured kaayo. Mao pud kana ang gibuhat karon sa mga Gibeonites. Clever tactics, maayo kaayo nga pamaagi. Sila nag-hide sa ilahang tinuod nga pagkasila. Ilang gusto
ilaron ang mga Israelites nga sila dili taga diha, nga sila gikan sa halayong dapit, nga makita sa ilahang mga sandal nga napudpud sa ato palayo ang ilahang gibaktas. Aron gyud mutuo ang mga Israelites, aron dili sila patyon. Karong mga panahon na ang kalibutan puno gyud sa deception, o kinahanglan makahibalotan niini tungod kay di nato mamatikdan nga murag yung tinuod, murag yung maayo. Kung tan-aw nimo karon mga panahon na, ang mga pulong nagkausab, ang mga pulong kaniadto mahitungod sa pagkadaotan, gipagamay na karon nga di na kayo sakit nga pulong. Sama aning korupsyon. Ang korupsyon di makatawagon nga kawatan, kundili mismanagement. Ang adultery di na katawagon nga mangabit, kundili broken covenant. Ang greed kitawag na ni karon og unhealthy desire. Ang stealing is misappropriation or misuse of resources. Mo nang clever na kaayo, gipagamay na ang dautan, mura nagmaayo pod. Mo nang we must have a careful choice tungod kay magdisguise gyud ang dautan. Timan nato nga si Satanas mura pog anghel, pwede siya mo disguise as angel of light. Mo nang ato gyung bantayan ang iyahang cleverness. Karong panahon na, we are bombarded with messages from the world nga confusing kaayo or even deceptive, makailad gyud. Tan-aw lang nato ang mga fake news. Ang mga news karon tungod aning AI, artificial intelligence, pwede na gyud makahimo og mga news nga di tinuod, nga murag gyud tinuod. It's hard to distinguish fake or edited nga mga videos. Pwede na gyud himuon nga kopyahon ang imong naong ug ang imong aksyon ug ang imuhang baba sinultihan ug ang imuhang tingog ug makahimo na og video nga murag gyud ikaw. Mo nang lisod na gyud kaayo maka distinguish karong panahon na kung dili gyud ka kay balo ining mga video editing. Mo nang lies are being perpetuated all around us. Diha sa news, diha sa government, sa atong society, bisan pa sa church. Daghanay dili gyud tinuod. Daghay voices nga muilog ug mo-distract sa atong pagpaminaw sa the only one voice nga atong dapat paminawan. O nang kinahanglan i-filter kadtong nga mga voices aron dili kita ma-distract sa tinuod nga voices nga angay natong paminawon. Sa akong mga invitasyon diha sa pag-conduct og mga retreats, di gyud nako na si piato ng game nga i-blindfold ang usa ka bata unya naa say pangitaon unya ang iyang mga kauban sa grupo mooy mo lead sa iyaha, mugiya sa iyaha, nya daghan mo ingon left right atras abante mo nang confusing kayo, malibog ang bata ug dugay gid siya kakita tun kay dapat kadto yung tama nga voice ang iyahang paminawon. Mo nang kinahanglan gyud ang spiritual discernment. Ingon diha sa Proverbs 18:5, the heart of the discerning acquires knowledge, the ears of the wise seek it out. Ang discernment is ability to examine. Mo nang kinahanglan gyud nato eksaminon. Eksaminon gyud tungod kay there are many forms of deception. Daghay porma ang deception. Una makita nato kining lies, bakak muhatag og informasyon pero opposite, very different from the truth. Deception na. Ikaduha, concealment. Kana bitong kuhaan ang kamatuoran. Pag kuhaan nimo ang kamatuoran, dili na siya tinuod, deception na siya. Ang uban bitaw mag-relay og mga balita ngadto sa uban, naagi kuhaan, di na mamao usahay ang kamatuoran. Muna concealment is a type of deception. Ikatulo, exaggeration. Wa kuha pero gipasubrahan pod, overstatement. So pag imong i-overstate ang kamatuoran to a degree nga dili na siya mahimong tinuod. Exaggeration, dugang-dungagan ang kamatuoran. Then also, understatement. Understatement is minimizing or downplay the aspect of the truth. Giminimize nato, gi-understatement nato, gi-downplay, di na siya kamatuoran. That is deception. O kanang importante gid kaayo to have a careful choice tungod kay clever ang atong kaaway. Sunod is the consequences of deception. Ang resulta sa deception. Kung walay discernment, mao kining mga butanga mo resulta sa atong mga kinabuhi. Una, wrong decision. Dili mao nga decision, faulty judgment. Sa verse 15, ingon diha, then Joshua made a treaty of peace with them to let them live, and the leaders of the assembly ratified it by oath. Sila Joshua naghimog treaty. Nisugot sila o wala nila gipatay ang mga Gibeonites. Nailad sila. Niresulta sa mga negative nga consequences.
Mo nang kung makahimo ta og mga unwise decision, nag-imbitar ta og trouble sa kinabuhi. Wrong decision invites trouble. Mulid gyud kini sa trouble. Mulid sa spiritual stagnation. Mulid even sa doubt. Ang mga Israelites wala gihapon ka learn sa lesson nga nahimo nila kaniadto. Nganong napildi sila sa Ai, nga bisag gamay ra na nga lugar ng Ai, napildi sila tungod kay wala sila mo konsulta sa Ginoo. Napildi sila tungod disobey pod sila sa Ginoo. Si Akan nangawat. Mao na ang lesson nga ma-learn unta nila. Pero wala. Mao nang sa ilahang sitwasyon, ang wrong decision nag-invite gud og trouble. Mao pud na sa atong kinabuhi. Mahimo tang stagnant, unfruitful, og mahimo nga daghay problema musangpot gikan sa wrong decision. Ikaduha, ang wrong decision mo resulta gyud kini sa wrong direction. Wrong decision equals wrong direction. Wala na sila sa direksyon sa Ginoo nga to fulfill God's purpose completely. Out of line na sila sa plano sa Ginoo. Tungod kay they are supposed to defeat and conquer the Gibeonites, pero karon dili gani sila makig-away. Mo nang wrong choices mo apektar gyud kini sa unahan, sa future. Sa atong mga pagkinabuhi, bisag ginagmay lang na nga choice, pero mo apektar kini sa unahan. Kung ikaw batan-on karon nagdrugs ka, mo apektar sa imong kinabuhi sa unahan nga di ka humag-eskwela. Ang choice nga atong gihimo karon mao gina ang ato pong anihon sa unahan. O nang wrong decision equals wrong direction. Lastly, the cause and cure for deception. Ang hinungdan ug ang solusyon sa deception. Ang cause sa deception. Unsay reason nga ang mga Kristohanon dali ra kaayo mailad ni Satanas? Sa mga Israelites, mao kini ang hinungdan. Ingon diha sa verse 14, the men of Israel sampled their provisions but did not inquire of the Lord. Mao kini ang number 1 nga hinungdan nganong sila nailad tungod kay wala sila nag-inquire sa Ginoo. Wala sila nangutana sa Ginoo. Diretso ra sila og desisyon without consulting or seeking God's wisdom. Unsa hinungdan sa atong kinabuhi nga kita muhimo nini nga maneglect ang atong pagduol sa Ginoo sa mga desisyon nga atong himuon. Ang una niini sa mga Israelites, self-sufficiency, nga kumbinsi sila sa ebidensya nga gipresentar sa mga Gibeonites. Makita man nila nga ang mga sandals na nga pudpud na niya ang ilahang mga pagkaon gimolds sa ato pa luoy gid kay ning mga tawhana, gikan gid ni sila sa layong dapit. So nagtrust siya sa ilang kaugalingon nga understanding. Ingon ang Proverbs 3:5, trust in the Lord, lean not on your own understanding. Dili gyud mo salig sa imong kaugalingon nga pagpanabot. Wala sila ni seek sa wisdom sa Ginoo, pinaagi sa iyang pulong. Mao kana ang sipyat gyud nga kanunay nato maeksperiensyahan sa atong pagkinabuhi. Kita mo desisyon nga dili kabahin ng Ginoo. Mao kana ang gihimo sa mga Israelites. Nagsalig sila sa ilang kaugalingon. They think nga consulting God is immaterial, di na kinahanglan. Dili man kayo na importante, gamay ra man na, makaya ra man nato na nga desisyon. Kaya man nato na, we can manage it. Di na ka na importante nga ato pag yung ihangad ngadto sa Ginoo. Mao kana ang ilahang kinaiya, self-sufficient. Ikaduha, speedy decision. Rush nga decision. Rush nga thinking. Sa mga Israelites, wala sila time nga mo inquire sa Ginoo. Mao pud na sa atong kinabuhi. We are so filled with the schedules, puno kaayo sa mga schedule nga daghay gikabisihan nato, always gyud busy nga pagtuo nato maunay tama or maunay the best, labi na atong gihimo na sa atong pamilya, sa atong trabaho, wa nata kaayo time, bisan karong panahon na maglisod pa ganita sa pag-schedule sa mga buluhaton tungod kay mao ginay rason always busy. Mo nang we cannot decide a right decision. We cannot come up a right or a good judgment kung dinalian, kung nagdali. Kinahanglan gyud ta mo slow down. Mo nang ang gikinahanglan nga mahimong solusyon niini mao ang pag-slow down. Listen from the small still voice sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. It is through prayer. Prayer is a time for us to be silent. Close ang atong mga dalunggan sa mga demand sa kalibutan, sa mga pagkinahanglan, ug mo focus, undivided, uninterrupted, unhurried nga time kauban ng Ginoo. Dili kita ka-recognize sa voice sa Ginoo kung daghay distraction nga atong mapaminawan sa atong mga dalunggan, mga demand sa kinabuhi. We cannot listen to the voice that we really need, ang voice sa Ginoo. Mo nang karong panahon na
The world is pulling us in so many direction nga difficult for us to hear God's voice. Munang set a time, slow down, no, slowing down and listen to God. To be alone with God. Be still and hear. Maminaw gid sa iyaha pinaagi sa pag-ampo. Munang prayer is a time to be silent and wait on the Lord and seek His direction. Wa gyud maayo nga desisyon kung kini dinalian. Ikatulo, nganong dali ra ang tao gyud madisib sa kaaway is kini, self-gratification. Giun sa pagmanipulate sa mga Gibeonites, sila ni Joshua ug ang mga leader sa Israel. Diha sa verse 8 to 9, ingon diha, "We are your servants," they said to Joshua. But Joshua asked, "Who are you and where do you come from?" They answered, "Your servants have come from a very distant country because of the fame of the Lord your God. For we have heard reports of Him, all that He did in Egypt." Ang una dinhi is, ang kaaway kahibaw mo atake asa atong hinay. Sa mga Israelites, giatake niya ang sympathy, ang emosyon sa mga Israelites. By appearing weary, luya, kapoy, pudpud ang mga sandals, gimold sa mga pagkaon, naluoy gud sila sa mga Gibeonites. Sa atong kinabuhi usab, makita man nato, nay usahay nga mutrita sa mga hayop, maluoy ta, pero nay panahon pod nga mamaak sa tuwa. Tun kay wa nato na discern nga kana sila ang ilahag yung kinaiyahan, ingana gyud, mamaak gyud na sila. Madala lang tas kaluoy. Mao kana ang nahitabo sa mga Israelites. Ingana pod ang himuon sa kaaway nga ni kanato. Say gani, nahimuan na sa personage, mga yug tabang, luoy gid kayog purma, makatabang gid ka. Pero di kita kahibalo kung dili gid ta magampo og mangayo og guidance sa Ginoo, nga kining tawhan na tinuod ba gid siya nga nagkinahanglag tabang. So we need time, separate time, pause. Dili din magdali, dili magagad sa emosyon, kundi seek God's wisdom to make decision. Mao na ang importante. Ikaduha, ang atake sa kaaway ngadto sa mga Israelites, mao kini, pride. Pag-ingon sa mga Gibeonites nga, "We are your servants." Mga servant mi ninyo, himua lang ninyo mga sulugoon. Kay kahibalo man mi nga ang Ginoo naa kaninyo ug nakita na gyud namo ang gibuhat sa Ginoo sa taga Jericho nga napilde ang Jericho pinaagi siyang gahom. Nakahibaw mi sa gahom sa Ginoo nga ilado na siya sa kaiyang mga kahibulungang butang nga gihimo. Mo nang ang mga Israelites, sila ni Joshua, murag ni dako pod ang atay nga sikat na gid mi og mahadlok na sila sa mua og sila mga servant namo. So nisulod ang pride. Mo nang importante gyud nga kinahanglan tag discernment. Nay mga panahon nga ako imbitahon og speaker, paspas kay maka-reply kay mingon dayog, yes, tungod kay naagi nang usahing garbo nga honor gyud nga mahimong speaker. Makalimot usahay nga mangutan na gyud sa Ginoo. Mag-pray gyud na. Pause for a moment of prayer and seek God's guidance. Tungod kay dili gyud na garantiya nga even ang atong buluhaton ministry para sa Ginoo, pero mangutan na gyud ta kung kana nga panahona diha ba niya ka ibutang or mao ba na ang imong himuon. Mo nang kinahanglan gyud ta mo konsulta sa Ginoo, dili gyud mag-agad diha sa atong gusto, kay kasagaran gyud kanato is mag-agad gyud sa atong desire. Unsay gusto nga atong buhaton, dili gyud ang unsay gusto sa Ginoo. Labi na sa mga panahon nga pagtuo nato nga tama man ni ug maayo man ni imong gibuhat ug di man ni daotan para mangyapon ni sa Ginoo. Mo nang decide, dili pinaagi gyud sa atong emosyon ug sa atong pride, kundi be led by the Holy Spirit. Kinahanglan gyud ta influenced by the Holy Spirit. Discernment is the Spirit-enabled ability to see things clearly and make wise godly decision. It is God Spirit-enabled ability. Dili na ingon nga intellectual nga pagsabot. Makita nimo daghay debate diya sa social media about doctrine. Makita po nimo nga tama sila ug naa sila sa knowledge, pero wala nagasyo sa ilahang kinaiya nga sila spirit led. Ang ilang approach, ang ilang way is led by the Spirit. Munang dili kasaligan nga we memorize the Bible in the flesh, pero wala gyoy makita nga we are influenced by the Holy Spirit. Daghang panahon tama ang atong giingon, pero masayop pod ang atong aksyon. The Holy Spirit mao gi mo convict, mo inspire, mo empower, mo move us to action. Mao nang committing our lives under the power and influence of the Holy Spirit, kini mo resulta gyud sa good
judgment. Mao nang importante kaayo nga kita gyud led by the Holy Spirit. Mao kini ang kinatibuk-an nga mensahe ninitak na ang ipadayag kanato sa Ginoo. Spiritual discernment in this age of deception. As we navigate the complexities of our modern world, essential gyud kaayo ang discernment tungod kay kini makapadaog gyud nato og makahimo ta sa pagkabot gayod sa katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang spend unhindered and unhurried time seeking guidance pinaagi sa pagbasa sa Bible ug pagampo, and also be influenced by the Holy Spirit aron gyud maka-avoid kita from the pitfalls of deception. Let us pray.